by now, we can already say na itong Senado, lumalabas na dalawang paksyon yung oposisyon dahil sabi nga ni VP Sara, ito yung parang strong, no, na opposition ang bubuin ng inyong, ito kamukha po ninyo, isa na kayo dun sa mga nanalo. At meron ding faction, itong si Senator Risa naman, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. At kayo naman din, tatayo ding oposisyon sa Senado. Tama po ba yun? Correct. Correct. Kayo po ba nakikita nyo magsasanib puwersa kayo with Risa, Kiko, and Bam to form a stronger opposition? I don't know. Lahat naman mapapag-usasan. Tignan natin kung anong magde-develop pag once nag-convene na yung 28th Congress. Tignan natin if mag-align yung aming mga paningin, mga views namin. Mag-align. Okay. Okay, kapag-usapan naman yan. Pero basta kami, we will form a solid block. Yung Senator Bongo, ako, Senator Rodante Marcolita, Senator Aimee, sasali sa amin si Camille Villar, plus Robin Padilla, kaming anim na papasok sa 20th Congress. I hope na we will remain a solid block. Hindi mo binanggit si Alan Peter Cayetano. So I was under the impression na parang ano din siya, 'di ba? Pro Duterte. I don't know. Ba't Pia Cayetano run with Alianza eh? Yes, depende na yan, mapag-usapan namin. At pwede rin kaming itong Duterte Block ay magkaintindihan din sa ibang existing, ibang incumbent na senators at magpo-form kami ng we can call ourselves as majority block. O pwede rin. So, Senator Bato, ito nga, no, siguro kaya nagpahayag ng medyo dismaya po si Vice President Sara kasi nga, talagang it's just a matter of time na umpisa na rin po yung kanyang impeachment trial dyan po sa Senado. And she needs, 2/3, di ba, para po ma-impeach. So, pero, para ma-convict po siya. Pero 23 lang po ang umuupo ngayon eh. So, parang 16 ba yun. Tapos, so 7 po ang kakailanganin po para hindi po siya... How will that work po? Kayo na po magkwento. Ano yung nakikita nyo pong mangyayari po pagdating po sa impeachment trial para makonvict po si VP Sara? Ang po sa 28th Congress Pat is 24 na. 24 na? 24. Kasi yung pwesto ni Senator Angara, kaya kami naging 23 dahil pag-alis niya, tapos naman yun sa... yung term niya talagang tapos na. Okay. Okay. So 24 na kami uli. So ang kailangan namin para safe si VP Sara na hindi siya ma-convict is we need 9. Kasi 24, 2/3 of 24 is 16. Okay. We need 16 to convict VP Sara. And we also need 9 to save VP Sara. So kung may 9, ang maiwan is 15 na lang sa kanila. So hindi na po yung number na 16. So we need 9 na natututol, na hindi siya i-convict. Yeah. So yung 6 na sabi niyo nga, yung Duterte Block, medyo safe na po yan. So kailangan nyo pang lumigaw ng 3 mula sa kabila para po maging safe si VP Sara po. Liligaw talaga. I mean, di ba? Kasi that's a political exercise. Sabihin na lang natin na base na lang sa ebidensya. That the House prosecutors, the prosecutors will present. Tama ho ba yun, May ligawan bang mangyayari? We can, although we want to stay apolitical and as neutral as can be, since mandato natin yan to sit as judges, no? But then we cannot deny the fact that
these 24 senators are political animals. Oh. So, lalabas at lalabas yung kanila mga personal biases dyan pagdating sa ganung bagay. Let's face it, impeachment is a political process. Exercise, Hindi judicial. It's not a judicial process. It is a political process. So, lalabas at lalabas yung kanilang mga individual biases. But then again, knowing the 24 congressmen, we call ourselves as 24 independent republics na hindi talaga yan pwedeng diktahan, hindi yan sila pwedeng ma-impluensya pagdating sa decision making. So may sariling decision yan talaga. And who knows na yung sabihin nyo na loyal sa mga Duterte, pag makakita ng very compelling evidence na pwedeng mag-convict sa nasasakdal, ay pwede magbago ang kanyang boto. And who knows also na yung sinasabi mo na loyal sa administrasyon, like we call them mga loyal kay BBM, pag nakita nila na very weak yung mga ebidensya na ipipresenta at hindi sila makukonbinse, baka mamaya magbago, they will vote for the exoneration of Inday Sara, of the Vice President. So, hindi natin malaman talaga kung anong mangyari dito. Muntik pa naman ako maniwala kay Senate President Jesus Cordero na uupo kayo with the cold neutrality of an impartial judge. No, so parang... As much as we can, we have to be neutral and apolitical pagdating sa impeachment. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.